Kung hindi mo pa ako kayang tanggapin sa ngayon, kaya kong maghintay kahit na gaano katagal. Akala niya'y wala ng rason para lumaban pa. Pero hindi pala siya nag-iisa. Meron palang handang dumamay sa kanya kahit na hindi siya madaling mahalin. Mia Moore Tales presents Guanzon Series 14. Unexpectedly Yours, Doc Guanzon. Written by August R. Ma'am Cordelia, dadalawin ka namin lagi. Mahinang natawa si Cordelia Mendoza sa sinabing yon ng co-teacher niya at kaibigan na si Winnie. Ano ka ba? Hindi naman siguro ako mananatili rito na matagal. Baka ilang araw lang at surgery ko na. She has ovarian cancer and needed to stay at the hospital for a couple of days for preparation for the operation. Kahit na ba? Ani tong naiiyak. Pagkatapos ng class ko, dadalawin kita lagi. Laking pasasalamat lang niya na may kaibigan siyang katulad dito na nag-aalala sa kanya. Wala na kasi siyang pamilya. Namatay ang kanyang ina dahil sa cancer. Namatay ito habang inooperahan. At ngayon, siya naman ang nanganganib ang buhay. Hindi naman kailangan, Win. Alam ko marami ring obligasyon ka kahit na after class. Hindi naman ako magtatagal dito. Sus, maliit na bagay. Akala niya hindi siya matatagalan sa ospital pero nagkamali siya. I am Dr. Evan Guanzon. Ako makakasama mo habang narito ka sa Guanzon's Healthcare. Nasa hospital room siya at dinalaw nito matapos ang check-up niya. Bakit po kailangang manatili ako dito, Doc? Mahina pang katawan mo, Miss Mendoza. Hindi pa sapat ang kondisyon mo para isa lang kagad sa surgery. Kailangan mo muna nating patatagin ang katawan mo bago tayo magpatuloy. Pero gusto kong maintindihan kung bakit napakabilis ang paghina mo nito mga nakaraan. The weight loss is too aggressive at bagsak din ang immune system mo. May iba ka ba bang nararamdaman na hindi mo sinasabi sa amin? Natahimik siya at umiwas ng tingin. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng doktor, pero nanatiling profesional ang boses ito. Miss Mendoza, alam nating parehong hindi biro ang kondisyon mo. Kailangan ko malaman ang buong kalagayan mo para masigurong kakayanin ng katawan mong operasyon. Paano niya sasabihin na papabayaan niya sarili simula nung ma-diagnose siya na may sakit na cancer? Nang hindi siya sumagot ay bumuntong hininga ito. Alright, hindi kita pipilitin dahil baka hindi ka pa komportable. It's okay, Miss Mendoza. Pamilyar ang doktor na kaharap kaya tinititigan niya ito at inaalala kung saan niya ba ito nakita. Siguro ay may-ari ito ng ospital o baka mayaman kaya pamilyar. Maiwan na muna kita, okay? May mga nurses na dadalong mamaya para i-check ka. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magtanong at tawagin ako. Bili nito bago tuluyan lumabas ng silid. Naiwan naman siyang tulala. Ang daming pumapasok sa isip niya. May ipon siya pero hindi sasapat. Paano siya makakasurvive kung mag-isa na lang siya? Good morning. Bati ni Dr. Guanzon isang umaga nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Kumusta ang pakiramdam mo? Bahagya niya itong nginitian. Sumasakit ang tiyan niya at medyo nahihilo siya. Dulot siguro yon ang sakit niya, kaya hindi siya pinayagang umalis pa ng ospital dahil sa hindi matukoy at pabago-bagong sintomas. Maayos naman po, Doc. Pabait itong ngumiti bago lumapit sa kama niya at ginawa ang daily routine nito kapag pumapasok sa silid niya. May kasama itong dalawang nurses. Hindi pa rin umaayos ang blood pressure at heart rate mo. May kinatatakutan ka ba o iniisip, Delia? Sorry. Is it okay to call you Delia? Okay lang naman po. Tango niya. Mas nagiging palagay po ako kapag tinatawag ako sa pangalan ko. Alright, Delia. May sinulat ito sa clipboard. If ever bumalik na sa dati ang pangangatawan at lakas mo, maybe a week or two, we can proceed with the operation. I understand po. Pero sa loob niya, ay nangangamba na siya sa mga posibilidad. Salamat po, Dr. Guanzon. Doc Evan will do, Delia. Oh, by the way, this is Nurse Scarlett. Siya mag-aalaga at mag-check sa'yo every now and then, okay? Napatitig siya sa gwapong doktor bago tumikhim.
Ikaw po. Tumawa ito. Napaiwas siya ng tingin. Nakakahiya. Kung pwede lang sapakin ang sarili niyang mukha dahil sa tanong na binitiwan niya. Marami akong pasyenteng kailangan sikasuhin, Del. May schedules already packed with surgeries and consultations. But if I ever get some free time, bibisitahin kita. Don't worry. Sorry. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Mahina itong tumawa. Nilingon ng nurse na nakangiti lang at mukhang wala namang pakialam sa tanong niya sa doktor. Okay lang. Ngiti nito. Tomorrow nakaschedule ka for a CT scan, okay? Magpahinga ka muna. Nang makali sa mga ito ay pabagsak siyang humiga sa kama. Maingat din dahil sa mga nakatusok sa kanyang braso. Nang mapag-isa, ay bigla na namang pumasok sa isip ni Cordelia ang sakit, ang maaari niyang kahinatnan, ang mag-isa niyang paglaban. Kaya ko ba? Mahinang tanong niya sa sarili. Mabilis sa tumulo ang mga luha niya at saka siya tumitig sa kisame. Wala naman na naghihintay sa akin na mabuhay. What if? Kahit may luha, ay nagawa niyang ngumiti ng maaalala ang ina. Sumunod na lang kaya ako sa iyo, Nay. Wala naman si tatay. Iniwan tayo para sa ibang pamilya eh. Bumuntong hininga siya at pilit na pinaglabanan ang mga maling naiisip. Humanap siya ng pagkakaabalahan at natagpuan ng mga mata ang pumapatak sa IV lines. Noong tanghali ay dinalan siya ni Nurse Scarlett ng pagkain. Lunch po, Miss Mendoza. Salamat po pero wala akong ganang kumain. Ang bigat ng tiyan ko. Anya habang nakaupo sa gilid ng kama at hinihinga. Kunting galaw niya ay agad siya nakakaramdam ng pagod. Mamaya na lang ako kakain, nurse. Ay, magagalit si Doc Evan yan. Kailangan mo kumain para mabilis na makabawi ang katawan mo at mapabilis ang operasyon at paggaling. Bahagya niya itong nginitian. Delia na lang itawag mo sa akin, nurse. Masyadong professional naman kapag Miss Mendoza pa. Sige, Delia. Tugon nito bago muling inayos ang maliit na mesa na lalagyan ng pagkain. Kain na. Napilitan tuloy siyang kumain kahit kaunti. Pero nung nakailang subo na siya, ay talagang hindi na niya kaya. Parang masusuka na siya dahil sa bigat ng kanyang tiyan. Pabilis na lumipas ang 1 linggo. Consistent ang mga test na ginagawa sa kanya at ang mga gamot. Tinutulungan din siya ng nurse na maglakad-lakad sa garden ng ospital. O kung minsan ay mismo si Dr. Guanzon pa. Tulad ngayon. You're on your week 2, Delia. Monitoring and repeat test tayo this week. Samantala'y hindi maintindihan ni Eva ng sarili kung bakit mas nagiging tutok siya sa kaso ni Cordelia. Gayong matagal na siyang hindi ganoon. Yung tipong sobrang magbigay ng atensyon at concern. Mahinang natawa ang dalaga. Pagak at walang kasiyahan. I don't know if I can make it until the operation, Doc Evan. Bakit mo naman nasabi yan? Nag-aalalang tanong niya. May improvement naman ng health mo kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi ka pababayaan ng ospital. Hindi kita pababayaan. Siya si Evan Guanzon. Isa sa pinakakilalang general surgeon sa ospital. Sanay na siyang humawak ng mga komplikadong kaso. Mga pasyenteng unti-unti nang nauubusan ng pag-asa. Ngunit pilit pa rin kumakapit sa posibilidad na mabuhay. Pero ang hindi maalis sa isip niya ay ang pagkamatay ng isang pasyente na inoperahan niya. Matigas ang loob niya pero hindi niya naiwasang umiyak dahil sa panghihinayang. Naging close kasi niya ang pasyenteng yun. Habang naghihintay ito ng operasyon, ay binibisita niya at laging kinukumusta. Kahit naman, That's enough, Delia. pigil niya sa mga sasabihin pa sana nito. Kakayanin mo, malakas ka, malapit na. Kaya naman matapos na nangyari ay natuto siya at hindi na naging malapit sa kanya mga pasyente. Ngunit hindi niya kayang balewalain ang tahimik at laging umiiyak na si Cordelia. Hindi niya kayang mawala na naman ng pasyente. Salamat dahil ang bait-bait mo sa akin kahit na pasyente mo lang naman ako. Umiling siya bago sumulyap sa silver wristwatch na suot. May scheduled operation siya
Pero tila ba may kung anong pakiramdam na ayaw niya tong iwan. I think we should go back to your room. Bahagya lang siya nitong nilingon. Sige, mamaya na ako. Hindi pwedeng wala kang kasama, Delia. Anya. Nangangamba siyang baka mapano ito. Wait, tatawagin ko si Nurse Scarlett. Tinawanan lang siya nito at saka napaining. Napatitig tuloy siya sa nakangiti nitong mukha. Hindi maitatago ng pamamayat ang ganda nito, lalo na kung maaliwanas ang itsura. Doc, hindi na. Then, we need to go back. Hindi kita iiwang mag-isa dito. Baka mapano ka. Lagi niya itong binibisita sa kwarto nito sa ospital at nakikipagkwentuhan kung walang ibang gagawin. Ayaw niyang maiiwan itong mag-isa dahil may tendency na baka lang naman, pero hindi siya papayag na matuloy yun. Ay, okay, ang kulit. Tinawanan niya ito at saka inalalayang makatayo. Mahinang katawan nito kaya kailangan ding maglakad-lakad at mag-exercise para makatulong sa pagpapalakas. Wait here, okay? Bili niya rito na makapasok sila sa silid nito. I-check ni Nurse Scarlett ang vitals mo, pati na rin ang IV9. Kumain ka rin. Sabi niya, hindi ka raw kumakain. Masakit kasi yung tiyan ko. Ang hapdi lalo na kapag nalalaman na ng pagkain. Ganun talaga dahil medyo lumala lang ovarian cancer mo, Delia. Marahan ang bawat pagpapaliwanag niya dahil ayaw niya tumabigla. Kaya, as soon as possible sana, umoperahan ka na. But we can do it while your body's not yet ready. Ngumiti lamang ito na matamlay. Nang dumating ang nurse ay saka siya umalis. Palingon-lingon pa siya sa dalaga na nakatanaw din pala sa pag-alis niya. Sa hallway ay nakasalubong niyang kapatid na si Dr. Elikay Guanzon. Galing na naman ito sa labas ng ospital. Iningusan niya ito. Saan ka na naman galing? Nagkapilan sa labas. Cool na sagot nito pero hindi maitatago ang paglikot ng mga mata. Teka, bakit ba nagtatanong ka? Sinimangutan niya ito. Nakakasira ng trabaho yung ginagawa mo, Kaya. Parang di ang ginagawa mo. Sinaman niya ito ng tingin. Bakit? Anong ginagawa ko? Humalakak ito bago siya nilampasan. Halatang may alam pero ayaw lang magsabi. Bye, Dr. Evan. Naiiling na lang siyang nagpatuloy sa paglalakad at nagtungo sa opisina saka sa emergency room para maganda sa operasyong gagawin. Halos 8 oras ang inabot ng operasyon dahil sobrang komplikado. Malaki ng tumor ng pasyente kaya naman kailangan maging maingat. Patang-pata siya pagkatapos. 5:00 na ng hapon yon. Saglit lang siyang nagpahinga bago lumabas ng klinik para puntahan si Delia. Ngunit hindi pa man nakakarating sa pinto, ay nakasalubong niyang may-ari ng Guanzon's Healthcare na si TJ Guanzon. You're still here? Usisa niya sa pinsan. Yeah, maraming gawain. You. Tumango siya at ikiniling ang ulo sa pinto ng silid ng kanyang pasyente. I will check my patient bago umuwi. Katatapos lang din ng operation ko. Pauwi ka na? Yeah, may pupuntahan pa kasi ako. Mabuti nga't hindi nagagalit yung sundo ko sa labas. Nginisian niya ito. Kapag nagalit, di mas nagalit ka pa. Tumawa si TJ at saka nagpaalam. Malisyosya pa itong tumingin nang bubuksan na niyang pinto. What? Wala naman. Pagpasok niya sa silid, ay malamlam ang ilaw at natutulog na si Delia. Hindi na niya inistorbo pa dahil kailangan ito ng tulog. Nagbili na lang siya sa nurse na naka-duty na tawagan siya kapag may problema. Umuwi siya ng pagod na pagod. Tulad ng kapatid na si Elikay. Nakatira din siya sa isang studio-type apartment. Pero ang buong building ay pag-aari niya. Dude, kumusta ka? Hindi ka naman na-bore habang wala ako? Pagkausap niya sa alagang black racer snake. Hindi recommended na mag-alaga niyon dahil aggressive at sobrang bilis kumilos. Hindi rin friendly pero dahil siguro sa kanya na ito lumaki, ay sanay na sa kanya. Pero sa ibang tao ay hindi. Iniregalo yun sa kanya ng pinsan niyang si Guinevere at meron ding DANR permit. 4:00 ng umaga nang bulabugin siya ng tawag dahil may emergency raw sa ospital. Emergency operation yon na tumagal ng ilang oras. Doc, pwede po muna kayo matulog, nangangalumata kayo eh.
Ani Scarlett 1 oras matapos ang operasyon. 11:11 na yun ng tanghali. Kailangan ko i-check si Delia. Ako na po munang bahala. Nadala na rin naman po siya ng rasyon na pagkain at na-check ko na rin ang vital signs and all. Nagpapahinga po siya ngayon. Pero hindi siya mapakali. Gusto niya ito makita. Hindi na lang niya yun sinabi sa nurse na kausap at baka ibang ipakahulugan. Okay. Hindi na rin talaga niya nadalaw si Delia dahil may sumunod pa siyang surgery. Gabi na yun natapos. At saka lang siya nakabisita sa dalaga. Akala niya ay natutulog na ito pero hindi pa pala. Naabutan niya itong tulala habang nakatanaw sa bintana. Delia? Hindi ito lumingon man lang pero nakita niyang pagpunas ng luha sa pisngi. Bakit gising ka pa? Sa kabilang banda ay dahan-dahang nilingon ni Delia si Evan. Ramdam niya ang hapdi ng kanyang mga mata dahil sa kakaiyak. Dok, ikaw pala. Hindi lang dalawin ng antok. Umupo ito sa tabi niya. May masakit ba sa'yo? Sumasakit ang tiyan mo o may iba ka nararamdaman? Ano ba talagang sakit na nararamdaman niya? Yung pisikal na sakit o yung emosyonal? Mahirap tiisin ang pisikal na sakit dahil parang malalagutan siya ng hininga. Pero mas mahirap tiisin ang kalungkutan. Di wala man lamang bumibisita sa kanya kahit na anino na mga kaibigan at kamag-anak. Humahapdi lang po yung tiyan ko, Dok, pero kaya naman tiisin. That's good to hear, Delia. Pero kung hindi mo kayang tiisin, magsabi ka lang, okay? Malalim siyang bumuntong hininga. Ayaw niya magkwento kaya nanatili siyang tahimik at nakatanaw sa madilim na gabi. Mabait si Evan. Yun agad ang sumilid sa isip ni Cordelia noong nakakasamang binatang doktor. Kung hindi siguro ito nagmamalasakit na bisitahin at kausapin siya lagi, ay baka sumuko na talaga siya. Pwede ba akong magtanong? Marahan siyang tumango bago ito nilingon. Nakatanaw din ito sa bintana. Where is your family? Natahimik siya. Mukhang napansin yun na lalaki kaya muli itong nagsalita. Kahit wag mo na sagutin kung masyadong Wala na akong pamilya. Oh, I'm sorry to hear that. Lumaki akong walang ama dahil nabuntis daw si nanay sa trabaho niya noon. Tapos hindi pinanagutan. Panimula niyang kwento. Ang nanay ko naman patay na dahil din sa napalunok siya. Cancer. Oh, Kaya hindi ko alam kung kaya ko pang lumaban sa sakit ko. May nangako namang mga kaibigan na dadalaw sa akin pero wala naman sila. Para siyang aso na inabandona matapos na wala nang makuha ang pakinabang sa kanya. Lumalaban na lang yata ako para sa sarili ko. Para mas maranasan pang hirap. lumaban ka para mabuhay pa at para maranasan ang ginhawa, Miss Mendoza. Don't mind the problems. Don't think about others when they're not even thinking about your situation. Kung walang sasama sa'yo, Huminto ito sa pagsasalita kaya nilingon niya ito. Nagpang-abot ng kanilang mga mata. ako ang sasama sa'yo. Hindi siya naniwala sa sinabi nito dahil totoo namang ito ang sasama sa kanya habang nasa ospital siya. Pagak siyang natawa. Dahil ikaw ang doktor ko? Aside from that, dahil kaibigan mo ko. Kaibigan? Kaya pa ba niyang magtiwala at maniwala ulit? Natawa siyang umiili. Hindi ko alam kung kaya kong paniwalaan, Dok. Sorry. It's alright. Tumayo na ito, handa nang umalis. Matulog ka na, bawal sa'yo magpuyat. Hindi ako dalawin ng antok, Doc Evan. Mamaya na lang siguro. Tumango ito. Okay. Naglakad ito at lumipat sa pang-isahan sofa sa paanan ng kama. Sasamahan na muna kita. Mapapagod ka riyan, umuwi ka na. Mahinang sabi niya. Humiga na rin siya sa kama. Kaya ko ng sarili ko. Pero hindi ito nakinig, kaya pinabayaan na lang niya. Ilang minuto lang ay agad siyang nakatulog. Hindi tulad ng mga nakaraang gabi na hirap siyang matulog. Ngayon, pagdating ni Evan ay nakaramdam agad siya ng antok. Nagising lang siya ng madaling araw dahil kay Nurse Scarlett na nagra-rounds. Good morning, Delia. Graveyard shift pa lang, nurse, kaya pala yung isang laging bumabalik sa umaga. Good morning, nurse.
Chinek nito ang IV lines niya at may sinusulat sa clipboard na dala nito. Nang matapos ay nangingiting nilingon ng doktor na mahimbing nang natutulog. Bumuntong hininga siya. Pinauwi ko kagabi, ayaw. Hindi talaga mapipilit si Doc kapag ayaw niya, hayaan mo na. Dahan-dahan siyang bumangon at sumandal sa headboard ng kama. Salamat, Nurse Scarlett. Umalis din naman ito agad. Siya ay hindi na ulit dinalaw ng antok kaya pinagmasdan na lang niya ang anino ni Evan Guanzon na natutulog. Mula sa malamlam na ilaw na hindi man lamang naitago ang taglay nitong kagwapuhan. Bakit ang bait mo sa akin? Pabulong na tanong niya sa sarili. Wala naman akong maibibigay na kapalit. Pinapanood lang niya ang doktor hanggang sa magising ito. Good morning. Nito na nag-inat pa ng makatayo na. Did you sleep well? Oo. Tumango ito. Good. Alis na muna ako. Babalik din ako agad kapag wala akong operasyon ngayon. Hindi ba naman kailangan gawing Doc Evan? Ayaw niyang maging abala pa sa doktor. Alam niyang trabaho nito na i-check at tingnan ang kalagayan niya pero hindi naman yata yung ganoon. Nasasamahan pa siya nitong makatulog lang siya. I insist, okay? Bariin niyang kinagat ang pang-ibabang labi bago tuwid na tumingin sa mga mata ng lalaki. Nilakasan na niyan loob at nagtanong dito. Bakit mo ito ginagawa, Doc Evan? Naaawa ka ba sa akin? Pagak itong tumawa. Lumingon sa bintana bago nakangising bumalik ang tingin sa kanya. Nainis yata dahil sa tanong niya. Nagmamalasakit lang ako, Cordelia. Walang ibang dahilan. Bakit naman kita kakaawaan kung nakikita ko namang lumalaban ka at hindi ka sumusuko sa buhay? Hindi mo alam pero gusto ko na talagang subuko. Wala naman nang naghihintay sa akin kung gagaling man ako. Maghihirap lang din ako. At saka hindi naman sigurado kung magiging successful bang operation ko o kung ganun man. May tendency raw na babalik ang sakit ko at mas malala yun. Bumuntong hininga lang ang doktor saka walang paalam na lumabas ng silid. Napadunok siya dahil sa malakas na kabog ng dibdib. Kinakabahan siya sa isiping nagalit sa kanya ang binata. Ano naman pakialam ko kung nagalit siya? Iritang asik niya sa sarili. Wala akong pakialam. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama. Nanginginig ang tuhod niyang naglakad papalapit sa bintana at tumanaw sa labas. Nasa ikatlong palapag ang silid niya. I'm not mad, Delia. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na napalingon sa pinto. Muntik pa siyang matumba. Mabuti na lang at mabilis sa kumilos si Evan para saluhin siya. Careful. Hawak siya nito sa bewang at sa kaliwang braso. Napaawang ang labi niya dahil sa sobrang lapit ang kanilang mga mukha. Gumalang kanya mga mata sa kabuuan ng mukha nito. Tumikim siya ng basain na lalaki, ang sariling labi sa kasunod-sunod na lumunok. Mabilis siyang humiwalay sa binata at lumayo kahit nahihirapan. Salamat. Tumikim ito at umiwas ng tingin bago siya ulit inilalayan para makaupo sa paanan ng hospital bed. Sorry, nabigla ba kita? Medyo, wala ka bang trabaho ngayon? Off ko kapag Saturday pero on-call pa rin naman kung may emergency na kailangan ng assistance ko. Kaya pala hindi ito nakasuot ng coat. Bakit hindi ka umuwi? Magpahinga o kaya mamasyal at mag-relax? Nginitian lang siya nito bago umukulo at tuluyan lumuhod sa harap niya. Hinawakan pa nito ang dalawa niyang palad. Gusto mo lumabas? Mabilis siyang umiling at hinilan dalawang palad para mabitawan ito. Hindi, ayoko. Ayos na ako rito. Magpapahinga lang ako. Ikaw, umuwi ka na sa inyo. Baka may naghihintay sa iyo doon. Delikado ng lagay ng puso niya sa mga ikinikilos ni Evan. Ayaw niyang umasa pero hindi niya mapigilan. Si Chini. Natatawang anito. Tumayuda pero hindi umalis sa harapan niya. Pero mas gusto naman na mag-isa lang siya kaya okay lang. Ang sayang saglit na umusbong ay parang batong bumagsak. Lumayo siya sa binata at muling tumingin sa labas ng bintana. May naghihintay pala dito pero bakit hindi makauwi? Siyang ginugulo. Okay. Payag ka na. Sasamahan ka na sa labas. Hindi na Dr. Guanzon. Ayos lang ako dito. Sige na, umuwi ka na. Baka magalit pa yung naghihintay sa'yo.
Sige, kung hindi talaga kita mapipilit. Pero nung hapon, bumalik na naman ito. Nagbihis na. May mga dalang pagkain. Nandito ka na naman? Hmm? Nilingon siya ni Evan dahil abala itong maglabas ng mga pagkain sa maliit na mesa. Dinalang kita ng pagkain. Baka nagsasawa ka na sa hospital food. Don't worry, pwede naman sa'yo itong mga pagkain ang binili ko. Kain ka na. Bakit nandito ka na naman? Di ba wala ka naman trabaho dito ngayon? Sasamahan ulit kita. Napansin ko kasing nakakatulog ka na mahimbing kapag may kasama ka. Kumunot noon ito. Paano mo nalaman? Kumamot ito sa bato. Inayos ang dati ng maayos na buhok. Nabanggit ng mga nurse na nagbabantay sa'yo. Napansin ko lang din nung nakatulog ako dito. Sorry pala doon. Tumango siya. Ano pa bang magagawa ko? Kain ka na. Busog pa ako. Pero hindi ito naniwala. Inilapit sa kanya lamesita. Hindi ka raw kumain kanina, kaya paano ka mabubusog? Wala akong gana. Hindi siya nito pinilit. Tinitigan siya ng lalaki. Naiilang siya sa tuwing tumititig ito. Ang putla-putla kasi niya at ang payat-payat pa. Ang pangit niya. Lagi bang sumasakit ang tiyan mo? Nahihilo? Anong nararamdaman mo? Sabi ka lagi ha? Malapit ang operasyon mo. Kailangan sigurado tayo sa mga nararamdaman mo sa katawan. Tell me, okay? Huwag kang mahihiya. Hindi umalis sa lalaki kahit 8:00 na ng gabi. Panay ang kwento nito. May pailan-ilan ding paalala. Mga Bible verses at words of God kaya naaaliw din siya. Alam mo ba, halos nagkakagulo ng mga kapatid at pinsan ko sa mga love life nila. Natatawang nito. Iba na naman ang topic. Nakaupo ito sa tabi niya sa kama habang siya'y nakahiga na. Ewan ko ba naman sa kanila? Si PJ, do you know her? Idol ko yun eh. Pinsan mo pala? Oo. Gusto ko ang umattend ng concert niya noon kaya lang hindi kaya ng budget ko. Dahil simpleng teacher lang naman ako. At uunahin ko na yung gastusin ko sa buhay at sa bahay. Hindi naman kasi malaki yung sweldo ng mga guro. Sinasabi lang na malaki pero ang dami rin namang kaltas. Hindi niya namamalayan na napapahaba na pala mga sinasabi niya, nalilibang na siya. Gusto mo ba siyang ma-meet? I can arrange it for you. Gustuin man niya ay mabilis siyang umiling. Ayaw niya makaabala. Lalo na't alam niyang hindi basta nakakakuha ng oras para makausap ang isang PJ Guanzon. Anong connection mo sa may-ari nitong ospital? Curious niyang tanong. Okay lang naman kung hindi mo sasagutin. Pinsan ko rin si TJ. Kakambal siya ni PJ. Tugon ng doktor. So, gusto mo nga ma-meet? Hindi na, ayos lang. Hanggang ang kwentuhan nila ay napunta sa pagpapamilya. Naikwento nito sa kanya na kung magkakaroon man ng sariling pamilya, ay gusto nitong magkaroon ng maraming anak. I want to be like my parents. You know, we're quadruplets. Anito. Gusto ko yung maraming mga batang tumatakbo sa bahay. Pakiramdam ko, ang therapeutic kapag maririnig mo yung mga hiyaw at tawanan nila. Kaya nga. Sang-ayon ni Cordelia kahit sa loob ay dinudurog na siya ng mga naririnig. Patuloy ito sa pagkukwento hanggang sa makatulog siya. Umaga na siya nagising at wala na roon na lalaki. Ang nurse ang nakamulatan niya. Good morning, Delia. Kumusta ang tulog mo? Maayos naman, nurse. Nagdalawang isip pa siya kung magtatanong tungkol sa doktor pero naunahan na siya nito. Si Doc Evan ba? Nasa ER pero huwag kang mag-alala. Ibiniling ka niya sa akin. Huwag daw muna kitang iwan dito and he'll look for other nurse to cover for me muna habang hindi siya bumabalik. Dalaki ang mga mata niya. Naku, hindi naman kailangan nurse. Nakakahiya. Ayos lang ako, kaya kong sarili ko. Hindi, okay lang yon. Pabor nga sa akin dahil makakapahinga ako ng konti. Natatawang anito. Kung hindi naman ako susunod, alam mo na, baka mawalan ng trabaho. Baka hindi naman. Sambit niya. Mukhang hindi naman ganoon si Doc Evan. Umingos ang babaeng nurse. Nako, hindi mo pa nakikita magalit yun. Nakakatakot. Noon ngang napatayan siya ng pasyente, parang lagi kami nakikiramdam dahil parang biglang sasabog anytime. Bago pa lang ako dito noon, talagang halos mag-resign ako sa takot sa kanya. Though hindi naman siya galit sa mga nasa paligid niya kundi sa sarili niya, nadadamay lang. Namatay na pasyente? Lumingon ito sa pinto at saka lumapit palalo sa kanya.
Habang inooperahan niya, namatay. Nag-bleed daw yata tapos bigla huminto ang tibok ng puso. Hindi na nabawi. Natigilan si Cordelia. Kaya ba ito pamilyar dahil ito ang doktor na nag-opera sa kanyang ina? Alam mo ba kung anong pangalan ng pasyente? Hindi eh. Dismayado nitong sagot. Bago pa lang kasi ako noon at hindi pa sinasama sa loob ng operating room. Di ko rin naman maitanong sa mga kasamahan ko dahil baka malaman ni Doc at alam mo na. Nakakaunawa siyang tumango pero malakas ang kutob niya. Ito ang doktor na yun. Ang sakit ang pasyenteng yun. Tulad din sa'yo. Oo nga no. Baka kaya mabait sa'yo dahil naalala niyo yung pasyenteng namatay. Pero wag kang mag-alala. Hindi pa naman ganun kalala ang cancer mo. Yung kasing namatay hindi na sure kung mabubuhay din kung naging successful ang operation. Na, nanay ko yun. Naiiyak na pag-amin niya sa nurse na agad nanlaki ang mga mata. Ha? Nanay ko yung namatay habang inooperahan. Ni Dr. Guanson? Tumutulo ang luha niyang tumango. Oo. Oh my gosh. Alam ba ni Doc? I mean, baka alam niya pero hindi eh. Wala siyang nababanggit. Huwag mo na lang ding ipaalam. Ayos naman na yun. Hindi mo sinadyang hanapin siya? Maiisip ko pa ba yun? Natatawang tanong niya habang nagpupunas ng luha. May sakit ako't nanganganib ang buhay. Natatakot nga ako na baka magaya ko sa nanay ko eh. Sabi ko kung ganun nga, mabuti na rin dahil wala naman na akong kasama rito. Papakahirap pa ako. Uy, wag ganun. Pwede naman tayong friends kahit makalabas ka na ng ospital, no? At saka mukhang malabong mag-iisa ka. Bakit naman? Dito pa nga lang ayaw na ni Doc Guanson eh. Paano pa kung makalabas ka na? Puro lang sila kwentuhan hanggang magtanghali. Ikinuha siya ni Scarlett ng pagkain at sinabayan pa. Balik trabaho ito nung hapon dahil may CT scan at check-up siya. Nasa week 4 na siya. Isang buwan na siya sa ospital. Kumusta ang pakiramdam mo, Delia? Si Dr. Guanson yun. Ito ang nag-assist sa kanya. Hindi ka naman na-bore habang kasama si Nurse Scarlett? Hindi naman. Marami kaming napag-usapan eh. Ngumiti ito. Tulad ng, bakit ko sasabihin sa'yo? Humalakha ka ito. Nagtinginan pa sa kanila ang ibang nurse at doktor doon. Nahiya tuloy siya kaya mabilis na tumungo. Oo nga naman. That's girl's talk. Mabilis pa na lumipas sa mga araw. Ramdam niyang napapalapit na sila sa isa't isa. Kaya unti-unti siyang dumistansya. Ayaw niyang masaktan. Una, hindi niya ito mabibigyan ng anak. At pangalawa, hindi sigurado kung mabubuhay siya matapos ang napakaraming operasyon. Kahit na nangako itong pagbubutihin at hindi siya pababayaan. At isa pa, bawal ang relasyon na umuusbong sa kanilang dalawa. Pasyente siya nito. Delia, let's go outside. Magandang sikat ng araw ngayon. Nilingon niya si Eva na nakasilip sa pinto ng kanyang silid. Tinatamad ako. Come on! Sa kabilang banda ay pilit ni Evan sa dalaga. Kahit sandali lang, malapit ang operation mo. Galaw-galaw. Sinimangutan lang siya ni Cordelia pero hindi siya natinag. Tara. Napilitan din ito kaya inalalayan niyang sumakay sa wheelchair. Ayoko mag-wheelchair, lalakad lang ako. Kaya mo ba? Mapapagod ka. Hindi yun advisable dahil mabilis itong mapapagod pero mabuti na rin at ma-exercise ito. Aalalayan kita. Inalalayan niya ito sa paglalakad palabas. Maraming mga nurse at pasyente na nagkalat sa hallway dahil umaga. Nakasalubong pa niya ang doktor na laging may galit sa kanya. Nakangisi habang nakatingin sa braso niyang nakapulupot sa baywang ng dalaga. Dok, nakangising anito. Nanunodyo. Nice Tinanguan lang niya ito at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Alam niyang may bago na naman itong kwento sa mga kaibigan nito. Naiinggit kahit hindi naman niya inaano. Kaibigan mo? Tanong ng dalaga. Not really. Katrabaho lang. Hindi mo close? Mahina siyang natawa.
Halatang gumagawa lamang ito ng pag-uusapan para hindi awkward habang naglalakad sila sa hallway. Hindi. Bakit? You're no asking questions Umirap lamang ito saka naunang huminto sa tapat ng elevator. May escalator naman pero mas ginusto na rin niya doon para hindi mapagod sa paglipat-lipat si Delia. Bawal ba? Sige, huwag na. Nakasimangot na anito. Wala ka bang trabaho? Ba't ako na naman yung binubulabog mo? Natutuwa naman siya at nakikita na niya ang progress sa katawan ng babae. Hindi na tulad nung unang ma-admit ito. Mahina at sobrang putla, payat din. Ngayon, hindi man ito mukhang malakas at malusog, sigurado siyang kakayanin na nito ang surgery. Off kulit. Kahit ang totoo, ay nag-file siya ng leave of absence. Hayaan mo nga ako. Gusto kong alagaan ka, Delia. I hope hindi mo ako pagbawalan. Bakit kita hayang alagaan ako? Pero hindi na niya yon nasagot dahil bumukas ng elevator. Nauna pa itong sumakay at pumwesto sa sulok dahil nasa loob din ng elevator si TJ Guanzon. Oh, Dr. Guanzon, I thought you're on... Tumikim siya para pigilan ang mga sasabihin pa sana ng pinsan. Yes. Mahina itong humagikik. Pasimpleng sinusulyapan si Delia na tuwid ang tingin sa refleksyon nito sa salamin. Oh, what? Angil niya rito. Ba't nandito ka ba kasi? This is my hospital, so talagang pupunta ako. Bakit? Baka may malaman at may makita ako kapag pumunta dito? Wala, meron ba dapat? Humalakak ito bago naunang lumabas mula sa elevator. Bumuntong hininga na lang siya habang tinatanaw ang likod ng pinsan. Ang ganda ng pinsan mo, no? Nakakayang tumabi sa inyo dahil sa gaganda at gwapo nyo. Parang magiging alalay lang mga simpleng tao na tulad namin. Nasa jeans pero grabe ka naman sa alalay. Natatawang Anya. Nakakatuwa na nagiging masigla na si Cordelia. Sumasaya ang puso niya, kahit naramdam niya ang pag-iwas nito sa kanya ay hindi niya ito susukuan. Hanggang sa hindi niya inaasahan na ipatatawag siya ng direktor ng ospital dahil sa isang balita. May nakarating sa akin na isang balita, Dr. Guanzon. Panimula ni TJ. Gusto sana niyang sama nito ng tingin pero nasa isang formal silang meeting. What is it? Someone said you are having a romantic relationship to one of your patients. May iba pa silang kasama. Ang board, kaya hindi niya masabi ang totoo. Kung saan ang pinsan lang niya naroon. Kumamot siya sa noo. And, may mga evidences ba para suportahan ng claim? Dr. Guanzon, marami ang nakakakita at nakakapansin. You know that a doctor's role is to care for a patient's health, not to pursue them into a romantic relationship. Crossing that boundary is seen as a serious violation of professional responsibility. Wika ng isa sa board of directors. Maaaring maapekto ng trabaho or worst, masuspend ang lisensya mo o baka matanggalan ka. Ngunit mahal na niya si Cordelia at walang makakapigil doon. Handa niyang ipaglaban ng dalaga sa kahit na sino. This serve as a warning. Ani TJ na maiwan silang dalawa sa conference room. And, walang pakialam niyang sagot. Bumuntong hininga ito. Alam mong wala naman akong pakialam kung magustuhan mong pasyente mo o kung sino man, Evan. Pero sana be careful, okay? Gagawan ko ng paraan to. Don't worry. Malapit naman na yatang maoperahan at makalabas. Yeah, next week siguro. Pero depende pa rin sa progress ng health niya. Alam din ni Gwen. Nakangiting ani to. Siya nga nagsabi sa akin pero wala naman kaming pakialam. Sinuportahan nga namin ang pagkabalo ni Connor sa mali. Ikaw pa kaya? Thank you, TJ. Ngunit sa mga sumunod na araw, ay tuluyan ang umiiwas sa kanya si Cordelia. Kapag binibisita niya ito ay hindi siya nito pinapansin. Tahimik ito habang papalapit ang operasyon. Ramdam niya ang pag-iwas ito kaya hindi na siya nakatiis na mag-usisa. Delia. Yes, Doc. Malamig na sagot ito. Are we alright? Bakit po? Iniiwasan mo ba ako? Bakit mo naman po nasabi yan? Hindi po kita iniiwasan, Doc. Kasi ito yung dapat, di ba? Hindi yung tulad ng dati. Why not? Alam mo naman ang nararamdaman ko, Delia. Bakit? Kasi po mali. Samantala'y mariing sagot ni Delia.
Alam niyang ipinatawag ito dahil sa kakaiba nilang ugnayan. Ayaw niyang maapektuhan ng trabaho ng lalaki, kaya gagawin niyang nararapat. Mali ang alin. Walang mali sa ginagawa natin. Nagkakaunawan tayo, hindi mali yun. Naiiling siyang tumitig sa bintana. Maiinit sa labas. Masakit sa mata pero hindi niya inalintana. Ayaw niya itong tignan o sulyapan man lang dahil baka mabali ang kanyang desisyon. Yun nga ang pagkakamali ron, Dr. Guanson. Yung ugnayan na meron tayo. We crossed the line na hindi dapat kasi may maapektuhan. Ikaw. Yun lang ba? Anong yun lang ba? Ang dahilan mo kaya ka umiiwas. Anito. Nangunot na noon niya dahil hindi talaga niya maintindihan ang pinupunto ng lalaki. Ito lang naman ang iniisip niya pero bakit parang siya pa yung mali? Mariin siya napapikit nang biglang kumirot ang tiyan niya. Napahawak siya roon. Aray! Humiga ka muna. Wika nito bago mabilis siyang inalalayan. Hindi magandang stress sa'yo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong mga walang kwentang bagay. Hindi siya umimik dahil talagang masakit ang tiyan niya. Kumikirot, nagdidilim ang paningin niya. Hey, Napansin yata nito ang nararamdaman niya. anong nararamdaman mo? Tell me, Cordelia. Sakit. Sobra. Kumilos ito. May kung ano-anong ginawa. Chinek siya. Ang huling naramdaman niya ay tusok ng karayom bago siya nilamon ng antok. Hindi na siya nito kinulit ng mga sumunod na mga araw. Naging professional ito sa kanya hanggang sa dumating ang araw ng surgery niya. Ready? Napalunok si Cordelia dahil sa tanong na yun ni Evan. Ngayon na ang kanyang operation. Matapos ang mahigit 2 buwang pananatili sa ospital. Hindi ko alam. Tumango ito. That's understandable. Hindi ba ako mamamatay? I got you. Hinaplos pa muna nito ang magkabila niyang balikat. Ngayon na lang ulit ito nagpakita ng concern sa kanya. Hindi kita pababayaan. Evan, sa halip na mag-prepare ito ay narito sa silid niya at sinasamahan siyang maghintay. Kinakabahan ka ba? Inabot ito ang palad niya at marahang pinisil. Don't be, hindi kita pababayaan. Binawi niya ang palad mula sa pagkakahawak nito. Alam ko, dahil doktor ka, hindi mo pababayaang mamatay ang mga pasyente mo. Kung meron mang nangyari, hindi mo naman sinasadya, di ba? Sa kabilang banda ay natigilan si Evan sa tanong ni Cordelia. Natulala siya at nang makabawi ay dahan-dahan tumango. Oo naman. I mean, yeah. Partly kasalanan ko kung may nangyaring ganun pero hindi naman ako Diyos. Hindi siya Diyos. Pero may kakayahan siyang gawin ng lahat para makaligtas ang pasyente sa kritikal na operasyon. Yun nga lang, hindi lahat ay kayang idaan sa kakayahan. Maging siya man ay kinakabahan habang naghihintay ng oras dahil pumapasok sa alaala niya ang operasyon niya noon na ovarian cancer din. Nagsusuot na siya ng surgical gown nang biglang lumapit si Nurse Scarlett at bumulong. Doc, alam mo ba? Ang alin? Si Delia yung anak nung Alin, Nurse Scarlett? pinaglaruan nito ang kamay na may suot na sterile gloves. Hindi ba niya naikwento sa'yo? Alin nga, nauubos ang oras sa pagsuspense mo. Angil niya at pumasok na sa operating room. Mamaya na yan kung hindi man importante. Yung inoperahan mo puno na namatay. Alangan pa itong nagpatuloy. Nanay po ni Delia. Natulala si Evan. Nanginig ang buong katawan niya at natakot sa posibleng mangyari. Pero pilit na pinaglabanan yon at tinuloy ang operasyon dahil hindi siya basta na lang pwedeng umatras sa scheduled operation. Okay, team. Ready? May mga doktor at nurse siyang kasama, mga eksperto rin. Habang nag-oopera, ay pumasok sa isip niyang usapan nila ni Cordelia nung maayos pa silang dalawa. Noong mga panahon na akala niya, pagkatapos ng gamutan, ay magiging masaya silang dalawa. Pero hindi pa nga ay lumalayo na ito agad. Kapag hindi naging successful, anong gagawin mo? Ikaw ang gagawa, di ba? Tanong nito sa kanya.
Nasa hospital room lang silang dalawa noon dahil nakakaramdam daw ito ng pagod, kaya hindi niya pinilit na lumabas. Ako ang gagawa kaya sisiguraduhin kong successful yun. Don't think of negative thoughts. Trust me. Naniniwala naman ako eh. Kaya lang hindi naman tayo just na kayang gawin ng lahat. May mga bagay talaga na parang surprise. And yun, you don't have a chance to fight. No other choice but to accept it, even though it hurts. Gagawin ko ang lahat. Tsaka may ibang doktor din naman ako makakasama at magagaling na nurses. Kasama rin si Nurse Scarlett dahil siya magiging scrub nurse. Ilan sandali silang natahimik hanggang sa basagin yon ng dalaga. Nakangiti ito, maaliwala sa mukha. Evan, kapag namatay ako, huwag mong sisisihin ang sarili mo ha. Anong mamamatay? Kasi di ba, hindi naman tayo sure sa mga bagay kaya gagawan ko ng paraan. Ganoon niya ito kamahal. Nagawa nga niyang ipaglaban ang dalaga sa management eh. Ibang bagay kapag aagawin na ito ng liwanag. Pero magagawa ng paraan yon. Gagalingan niya. Basta kapag namatay ako, mabuhay ka na walang pagsisisi ha. Maintindihan ko naman yon. Doktor ka lang na ginagawang trabaho mo kung may mangyari. Napalunok siya nang bumalik siya sa realidad. Nanlalabo mga mata pero pilit na pinigilan ng pagpatak ng luha dahil nasa kalagitnaan siya ng operasyon. Ang hindi niya inaasahan ay ang biglaang paghinto ng tibok ng puso ni Cordelia. Bumagsak din ang vital signs ito, kaya natakot siya't natulala. Dr. Guanson! Naririnig niyang hiyaw ni Nurse Scarlett pero parang nabingi siya. Ang tanging naririnig niya ay ang matinis na tunog ng monitor. Dr. Guanson, get back to your senses! Hindi siya agad nakabawi. Ngunit sa kabutihang palad ay agad na kumilos sa mga magagaling na doktor at nurse sa loob ng operating room. Inalis siya at agad na tumawag ng kapalit na surgeon. Nanginginig ang kamay niya habang nakatayo sa labas ng operating room. Hindi pa rin maalis ang gown na suot. Evan, what happened? Tiningala niya ang bagong dating. TJ, ikaw pala. What are you doing here? Narinig ko sa mga nurse na kinailangan magpasalo ng case sa ibang surgeon. Ikaw ang lead, right? What happened in there? Napahila mo siya sa mukha. Bakas ang pagod at tensyon. She coded. Nag-cardiac arrest siya. Saglit itong natahimik. Maya-maya ay umupo sa tabi niya at hinaplas ang kanyang likod. Kaya nga diba conflict of interest ang pag-opera mo kay Delia? Kinausap kita regarding this case, right? Pwede mo namang ipagkatiwala sa iba o pwede rin nandun ka pero hindi ikaw yung gagawa. Ayokong ipagkatiwala sa ibang buhay ng babaeng mahal ko, TJ. Pero hindi mo rin maiiwasang sasihin ang sarili mo kung sakaling. Tumikim ito at hindi na tinuloy ang sasabihin, bagkus ay dinugtungan ng ibang paksa. Yung pasyente mo nun. That was her mother. Right. Kaya nga takot ako kanina nung marinig kong matinis na tunog ng monitor. Nablangko ko at parang nawalan ng lakas. Agad tumakbo sa isip ko nanay niya na namatay rin sa operating table kaharap ko. Bahagya pa rin siya nanginginig nang ibalitang maayos at naibalik ang buhay ng dalaga. Sinamahan siya ng pinsan hanggang sa makabalik siya sa sariling opisina. Ayaw muna niyang silipin si Cordelia. Nakokonsensya siya. Nangako pa man din ako sa kanya na hindi ko siya pababayaan. Tapos nung may nangyari sa kanya, parang mas mauna pa akong malagutan ng hininga. Dok, natural yun kasi nga mahal mo. Ang lakas nga po ng loob mo na mag-opera kahit na alam mo na, hindi pwede kasi para sa patient safety yun. Magaling ka naman kaya akala namin. Si Nurse Scarlett yun. Narealize niyang kahit gaano kagaling ang isang doktor, kung hindi naman ito mentally focused at composed, ay talagang makakapatay ito ng pasyente. Napalunok si Evan dahil sa naisip. Sobrang guilt ang kumakain sa kanyang sistema. Parang hindi niya kayang harapin ang dalaga sa ngayon. Nasa ICU na siya, Dok. Baka raw 2 to 3 days siya doon base pa sa magiging obserbasyon. Tumango siya. Salamat. Hindi na niya ito kinausap kaya umalis na rin ito. Napaisip siya. Hindi lang days ang aabuti ng dalaga sa ICU dahil nag-flatline ito.
Maaaring abutin ito ng 2 hanggang 3 linggo, unconscious. Lalo lang siyang nanghina ng kinabukasan ay magpasyang silipin si Cordelia. She has tubes connecting to her body. May IV lines at dinig na dinig niya ang tunog mula sa monitor nito. Hindi pa ito nagigising, kaya umuwi muna siya at binisita ang alagang si Chini. Chini. Doon siya tuluyang nag-breakdown habang kausap ang alaga. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung sakaling nagtuloy ang cardiac arrest niya. Kung hindi siya nabawi, ano na gagawin ko? Umiyak siya habang pinapanood na puluputan at linuki ng black razor snake ang ibinigay niyang pagkain. Wala itong pakialam sa kanya kahit na yata maglupasay siya ng husto. Ay, wala kang kwentang kausap, hindi ka nakikinig. Baka magulat ka kapag sumagot yan. Anak ng... Gulat niyan singhal sa pinsang si Guinevere. Hindi niya na malayang nakapasok ito sa unit niya. Paano ka nakapasok? Bukas ang pinto. Sobrang excited mo yatang mag-emote. Dinig ko nga sa labas ang hagulgol mo. Ang pangit palang pakinggan. Pinunasan niya ang luha sa pisngi bago umalis sa tabi ng aquarium ng ahas at umupo sa couch sa harap ng pinsan. Anong ginagawa mo rito? Nag-chat sa GCCTJ. Kung sino raw ang available, puntahan ka at baka raw kung anong gawin mo sa sarili sa sobrang guilty mo. Tinignan niya ang phone. Wala naman siya natanggap na chat. Sana nabasa man lang niya yun. Wala naman May GC kami na hindi ka kasama, no? Nakangising nito. Halata naman na inaasar lang siya. Joke. Nag-message siya sa isa't isa sa amin. Sipag nga, baka raw kasi mabasa mo, ayaw pa naman kang kinaawaan. Naiiling na lang siyang huminga ng malalim. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa ng pinsan, pero dahil kilala niya ito, hindi ito mananatiling tahimik lang. Ang hirap naman palang maging doktor, no? Tinignan lang niya ito. Kasi alam mo yun, konsensya mo kapag... Mukhang napansin nito na hindi siya natutuwa, kaya ngumisi ito tumigil. Hindi bang usapan? Samantalang sa trabaho ko, tatawa-tawa lang ako kahit nagagalit na yung supervisor. Kakatuwa kasi kapag nagagalit na siya Cute. Nanlaki ang mga mata nito. Did I? Yeah, you did praise your superior. Oh my God. Kahit napapano ay nalibang siya sa pakikipaglokohan sa pinsang forest ranger. Hapon na nung umalis ito at tinatawagan na raw ng supervisor. Nagbabanta raw na isusumbong na kay Tito Oli kung hindi pa babalik sa duty. Nagtagumpay ang operasyon. After a week in the ICU, Cordelia was transferred to a regular room. Gising na rin ito pero mahina pa. Mas lalo siyang naging malapit dito. Hindi niya ito inahayaang mag-isa sa hospital room dahil vulnerable ito sa kasalukuyan. Mamaya dadating yung mga pinsan ko. Okay lang ba? Kunting galaw lang nito ay napapagod at humihinga ng malalim. Bakit? Mabagal ang lahat ng kilos nito dahil kahit 3 linggo ng recovery ay mahina pa rin. Nakasandal ito sa headboard ng kama. Wala nang nakakabit sa braso nito pero may oral pills pa rin na tinetake. Gusto ko raw bisitahin. Bakit? Nakangusong nito. Sasamahan ka raw habang nasa trabaho ako. Kumunot ang noo ni Cordelia. Kakamot-kamot naman sa ulo si Evan. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ayaw mo ba? Naiilang ka? Pwede naman kung hindi ka komportable. Sa ibang araw na lang. Kahit na anong lamig ng pagtrato niya sa lalaki ay hindi ito sumusuko. Hindi ito naapektuhan at mayat maya ang balik. Hindi na rin siya nito pinaiiwanan kay Nurse Scarlett. Kahit sa ibang araw huwag na. Nakakahiya naman sa mga pinsan mo at makakabala pa ako Hindi naman kami magkakakilala. Nginitian siya nito, hindi man lamang natinag. No, hindi yon. They're excited. Hindi na lang siya umimik at hindi rin naman makikinig ang lalaki. Mapilit ito. Alam naman niya na ginagawa lang nito yon dahil baka naaawa sa kanya. Wala nga naman dumadalaw sa kanya kahit na yung mga kaibigan niya sa school. Yung mga nangako na dadalawin siya, pero palabas na lang siya ng ospital ay hindi niya nakita kahit anino na mga ito. Alis na muna ako. Pagkatapos ng shift ko, dito na ako dediretso, okay? Paalam nito.
Sasamahan ka ni Nurse Scarlett habang wala ako para hindi ka mabore. Kaya ko ngang naubo siya dahil pati lalamunan niya yung sumasakit. Mag-isa. Ayoko maging abala pa sa mga trabaho niyo. Gusto ko na ngang magpa-discharge dahil baka sobrang laki na ng bill ko. Sa bahay na lamang ako magpapagaling. Tumango ito. Akmang may sasabihin pa, pero kinagat ng pang-ibabang labi para hindi na magsalita. Sa halip, ay lumapit ito sa kanya bago siya hinalikan sa noo. Hindi agad siya nakaiwas dahil masyadong mahinang kanyang katawan. Wait for me. Nakatitig siya sa labas ng bintana na makalis ang doktor. Hindi na sa dating kwarto siya ibinalik. Ang kwarto niya ngayon ay may floor-to-ceiling na glass door papunta sa terrace. Sa umaga tuloy ay pasok na pasok ang sikat ng araw, kaya kahit hindi siya umalis sa kama ay okay lang. Hindi na kailangang lumabas pa. Delia, may mga bisita ka? Ha? Nalaki ang mga mata niya na makita ang nagagandahan at nagagwapuhang mga tao na papasok sa kwarto niya, kasunod ni Nurse Scarlett, ang mga Guanzon yun. Kahit hirap, ay nagpilit siyang bumangon. Mabilis siyang dinaluhan ng isa. No need, okay lang na nakahiga ka lang. I am Guinevere, by the way. Tapos ay saka na nito ipinakilala isa-isa mga pinsan. Mas nanlaki ang mga mata niya at napaawang ang kanyang mga labi nang huling pumasok si PJ Guanzon. And that's, kilala ko siya. Nahihiya siya dahil sa kanyang kalagayan at itsura. Pero ano pa bang magagawa niya, gayong bigla nilang sumulpot ang mga ito sa hospital room niya. Delia, lalabas muna ako ha. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Ani Nurse Scarlett. Dahan-dahan siyang tumango pero hindi inaalis ang tingin sa artistang kaharap. Idolo niya talaga ito. Sobrang gulo na magpipinsan. Parang mga hindi profesional kung kumilos at magsagutan. Natahimik lamang noon dumating si Evan. Okay ka lang bang kasama sila, Del? Concern na tanong nito na makalapit at umupo sa tabi ng kama niya. Wala namang pakialam ang mga pinsan nito. Kung naingayan ka sa kanila, paalisin ko na. Anito. Kulang pa yung mga yan. Wala si Rain. May sariling problema na ayaw humingi ng tulong sa amin. Si Gwen, kilala mo? Doktor din siya. Yun, hindi pa rin ulit nagpapakita. At yung bunso sa amin, hindi rin namin alam kung nasan ngayon. Tapos si Connor, pilot naman siya, may lipad. Nakikinig na lang siya sa kwentuhan ng magpipinsan. Naaaliw naman siya at hindi naiingayan. Minsan nga'y napapangiti pa siya kapag nagbabangayan ng mga ito na parang mga bata. Okay ka lang? Baka napapagod ka. Hindi, ayos lang ako. Mahinang sagot niya. Nakakaaliw nga sila eh. That's a relief. Kailan ako lalabas? Makalipas ang 1 linggo ay tanong ni Delia kay Evan. Nung nakaraan pa nga siya nito kinukulit. Pag mas naging maayos ang progress at pagpapagaling mo, next week, pwede na siguro. Parang ayaw pa niya itong pakawalan mula sa ospital. Pero ang pangit naman tignan noon. Kahit pwede na itong lumabas ay hindi niya papayagan. Siguro? Kunot noong asik nito. Kaya ko ng sarili ko, Doc Guanzon. Malakas na ako. Kailangan ko pang asikasuhin yung bills ko dito na baka umabot na sa milyon. Paano ko yun mababayaran? Paano ba niya sasabihin sa dalaga na settled ng bills nito? Baka magalit ito at lalo siyang layuan. Tumikim siya at umiwas ng tingin. Napag-usapan kasi namin na pag-ambagan at bayaran na. No, 1 linggo pa. Ano? Ang hindi niya inaasahan ay nang batuhin siya nito ng unan. Gulat na gulat siya. Hindi agad nakahumat tumitig lang sa dalagang parang anumang oras ay bubuga ng apoy. Nang akmang babatuhin pa ulit siya nito ng isa pang unan, ay agad siyang tumayo at pinigilan ito. Ibinalik ang unan sa likod nito at pinasandal doon. Bakit mo ginawa yun? Naaawa ka ha? Yun ang pinakaayo ko sa lahat, Evan. Ang kaawaan ako, dahil kaya ko naman ang sarili ko. Galit na talaga ito. Hindi kita kinaawaan, Delia. I hope you know that. Paano kita kaawaan ko ang tapang-tapang mo? Kaya mong lumaban sa sakit mo, sa operation mo, nang walang ibang kasama kundi ang sarili. Hindi umaasa sa iba. Inaayos at talagang pinipili niyang bawat salita dahil baka magalit pa ito lalo kung magkamali siya. Hindi ka nakakaawa, nakaka-inspire ka. Sa kabilang banda ay naiiling na lang si Cordelia dahil sa mga pinagsasasabi ni Evan.
Bakit parang hindi siya naniniwala? Nakaka-inspire. Ismit niya. Kailan ako makakalabas? Soon. Kumunat noon ito. Kailan yan? Kukulitin talaga niya ito hanggang sa pumayag na ito. Kailangan na niyang makalabas doon dahil baon na pala siya sa utang. Hindi sa ospital, kundi kay Evan Kwanson. Siguro naman ay tatanggapin pa siya sa school na pinagtuturuan o pwede namang mag-apply siya sa iba. Depende nga sa progress ng pagpapagaling mo. Sagot nito. Napabuntong hininga na lang siya. Pwede pa kaya siyang magpasa ng mga requirements at documents para makahingi ng assistance? Walang mag-aasikaso noon para sa kanya. Ang dami na niya agad iniisip na problema. But then, after a week, she was finally discharged. Good luck. If you need help, just call me, okay? Si Nurse Scarlett yun. Huwag kang mahihiya. Sabi ko naman sa'yo, we can be friends. Salamat talaga sa pag-aalaga habang mahina ako Lalo na nung nagkikimo ako Sobrang utang ko sa'yo to. Nagkikimo rin siya noon bagong surgery para paliitin ang tumor. At talagang kahit na trabaho naman talaga nito ang alagaan siya dahil pasyente siya, ay alam niyang mas extra ang pag-aalaga nito. Kay Dr. Guanson din. Nakangiting-ani to. Oh, nandiyan na pala. Sinabi ko kasi na, wag na pwede naman akong. Hindi mo mapipigilan yan. Pinakamatigas daw ang ulo niyan sa mga Guanson Nagpumilit ang lalaki na ihahatid siya pauwi. Ayaw niya pero hindi talaga ito natinag. Ito pa ang bumuhat ng konting gamit niya palabas. Pinagtitinginan sila pero parang wala naman itong pakialam. You ready? Tanong ni Evan na makalapit sa pwesto niya. Kaya ko na nga kasi Doc Evan. Hindi ba naman kailang mag-aksaya ng oras para lang ihatid ako? I can handle myself. Pero hindi ito nakinig. Dahan-dahan siya nitong inalalayan paskay sa kotse nitong Hilux na kulay gray. At hindi naman ako makakapayag nun. Bye, Nurse Scarlett. Sige, Doc. Pagdating sa maliit na bungalow house na tinutuluyan niya, ay ito pa nagbukas ng passenger door para sa kanya. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tsismos ang kapitbahay. Salamat, pwede mo na akong iwan dito. Delia ang kulit. Tutulungan nga kita. Siguradong marumi ang bahay mo kaya ako na yung maglilinis muna. Stay here in the car. Bawal sa yung alikabok. Evan, please. Mariing sambit ni Cordelia. Natigilan ito kaya sinamantalin niya ang pagsasalita. Kailan ka ba makikinig sa akin? Sinasabi mo hindi mo ako kinakaawaan dahil wala akong pamilya at kaibigan. Pero hindi yun ang nakikita at nararamdaman ko. Ipinamumukha mo sa akin na mag-isa na lang ako. Kaya kailangan samahan mo. Ilang beses ko rin ba sasabihin na kahit anong gawin mo, hindi magiging tayo. Ayaw sana niya itong saktan. Nakakahiya sa sobrang effort nito. Pero kung gano'n naman na halos unahan na siya sa lahat ng kanyang desisyon para sa kanyang sarili, ay dapat lang na masampal ito ng katotohanan. Kahit anong gawin mo, please. Masasayang lang lahat ng paghihirap mo. Pero sa halip na mainis at magalit ay ngumiti pa ito. Humawak sa bubong ng sasakyan at umuklo para magpantay ang mga mukha nila. Hindi masasayang, don't worry. Ginagawa ko to ng walang hinihinging kapalit. Kung hindi mo pa ako kayang tanggapin sa ngayon, kaya kong maghintay kahit na gaano katagal. Lubog na nga ako sa kahihiyan, Evan. Sana naman kahit ito na lang Pagmamakaawa niya. Wala na akong mukhang maiharap sa iyo at ayaw mo pa akong tigilan. Nanatili itong tahimik na nakikinig sa kanya, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Yung bills, huhulugan ko yun sa'yo ng paunti-unti. Maghahanap pa ako ng trabaho na sasapat sa bills ko, sa pangailangan ko at sa pagbabayad sa'yo. Talagang hindi siya hinayaan ng dalaga na tulungan ito. Nag-aalala siya dahil bawal pa itong mapagod at bawal sa alikabok pero paano niya to tutulungan kung pinalaya siya nito sa bahay. Kagat-kagat niyang pang-ibabang labi habang tinatanaw ang bahay ni Cordelia. Paano ba to? Hanggang sa magtawag siya at nagbayad ng kapitbahay para tulungan lamang ito. Sinabihan na lang niyang kunwari ay nagmamagandang loob ito. Palisasani siya na may tumawag sa phone. What? Hello, dude? Ano naman, Eve? Wala ka bang trabaho? Pipikunin mo na naman ako. Narinig niyang halakhak nito sa kabilang linya.
Si Chini, nakawala, hinabol nga ako. Mariin siya na papikit. Bakit makakawala, Guinevere? Pinakialaman mo na naman. Titignan ko lang naman kung mabait na ba sa ibang tao bigla ba naman akong hinabol. Ito, nandito ko sa labas ng unit. Ewan ko baka nakalabas na yun. Ang dami na niyang iniisip na problema, ay dumagdag pa talaga ang babaeng ito. Ay sige, abangan mo. Hindi naman yan lumalabas ng unit kahit hinahayaan niyang gumagapang sa sahig. Akmang sasakay na siya sa kotse nang makitang lumabas si Cordelia. You need anything? Nakasimangot ito pero nagtanong din naman. Uwi na muna ako. May emergency lang sa unit. But if you need anything, pwede ko naman gawin muna or bilhin. Meron ba? Ngunit hindi ito sumagot, bagkus ay umikat sa passenger side at sumakay. May bibilin kasi ako. Merienda sana eh. Agad siya napangiti at mabilis na sumakay din saka nagmaneho. Nagmamadali ka ba? Kailangan na kasi talaga muna niya makauwi sa unit at mahuli si Chini dahil baka makadisgrasya yun. Hindi naman. Sagot nito nang hindi tumitingin sa kanya. Sorry, ibaba mo na lang ako riyan sa tabi. Nakaabala pa yata ako. No, of course not. Dadaan sana muna tayo sa unit ko. Ikaw bahala, nakisakay lang naman ako. Mabilis ngunit maingat ang ginawa niyang pagmamaneho patungo sa unit. Naabutan nila doon si Guinevere na parang sundalong nakaabang sa pinto at sisilip-silip sa loob. Oh, you're here. Hi Del, naku para na akong atakihin sa puso, Evan. Ano ba naman kasi? Reklamo nito. Nakasuot pa ito ng uniform, mukhang tumakas lang sa trabaho. Nang pumasok siya ay agad na sumunod si Cordelia. Huli na nang masabihan ito ng pinsan. Don't move, Del. Ha? Gusto sana niyang matawa dahil sa naguguluhan itong itsura. Huwag ka munang gumalaw, stay there. Paalala niya, lalo na't nakita niyang gumagapang si Chini sa paanan ng dalaga. Wah! Lagot na! Sigaw ni Guinevere sa labas. Tapos ay malakas sa tumawa. Tingin ka sa baba, Del. Eve, tatakutin pa eh. Pero parang siya naman ang aatakihin sa puso nang biglang gumapang ang ahas sa paa ng babae at unti-unting pumulupot paakyat sa binti at saka pumirmi sa bewang ng dalaga. Evan, ano to? Tumikim siya sa dahan-dahang humakbang papalapit. Ang ulo ni Chini ay nakatayo na at nakaharap na sa mukha ni Cordelia. Magkatitigan ang dalawa. Evan! Don't move! Nang akmang dadamputin na niya ito, ay mabilis itong bumaling sa kanya at akmang kakagatin siya. Sa awa ng Diyos ay mukhang nakilala naman siya ng alaga niya, kaya kumalma ito. Sa huli, umamo kay Delia si Chin, na halos ayaw namang magpahawak sa kanya. Hindi na rin takot ang babae sa itim na ahas. Reklamo nga ng reklamo sa Guinevere na masyado raw mapili ang ahas pero wala nang nakikinig dito. Mabait naman pala. Natutuwang sabi ni Delia, nakangiti sa pinsan niya. Look! Nasa leeg na nito ang black racer at nakapatong sa ulo nito ang ulo ng ahas. Yeah, sa'yo lang siya ganyan. Sa mga sumunod na araw, ay hindi siya makabisita kay Delia dahil sa sunod-sunod na operasyon. Nangangamba siyang baka pinipilit ito sa sarili kahit na bawal pa itong mapinat, kaya pinapakiusapan niya mga kapitbahay nito. Akala niya ituloy-tuloy nang kakausapin siya nito pero nang bumisita siya ulit ay pinagtatabuyan na siya. Delia, akala ko ba ayos na tayo? Kahit nasuyuin niya ito ay pilit siyang ipinagtutulakan papalayo. Wala kang sinabing ayos na tayo, Dr. Guanson. Ani Delia kay Doc Evan. Ano pala yung mga pinapakita mo sa akin itong mga nakaraan? May hinanakit na sa boses ng binata. Nagkibit balikat siya. Hindi ito matitigan sa mga mata. Simple lang. Ginamit kita habang hindi pa ako masyadong nakaka-recover. Yun lang yun. Then, sorry. Pero hindi talaga. Ayoko. Thank you sa lahat ng efforts mo pero hanggang doon na lang yun. Yung mga ginastos mo sa akin habang nasa ospital ako, babayaran ko ng paunti-unti. Masakit. Nasasaktan din siya habang naririnig niya ang sariling mga salita na ibinabato rito. Huwag ka na sana bumalik pa. Kung tumikim siya at umiwas ang tingin dahil namamasa ng gilid ang kanyang mga mata. Kung magbabayad ako, pahingi na lang ng
bank details para hindi na tayo magkita pa. Anong dahilan? Please, give me enough reasons para naman hindi ako mangangapa na bigla na lang ayaw mo. Humikbi siya dahil parang pinipilipit ang puso niya dahil sa sakit na naririnig sa boses ni Evan. Huwag kang umiyak. Anito, inaalo siya. I just need an explanation, okay? Hindi ako galit, mauunawaan ko. Humihikbi niya itong hinarap. Hindi ko patutupad ang pangarap mo. Hindi kita mabibigyan ng anak. Hindi kita masasamaan sa pangarap mong bumuo na masayang pamilya. Dahil hindi na nga ako magkakaroon ng anak. Hindi kita mabibigyan ng maraming anak. Yun lang yun. Hindi lang yun, Evan. Pinahid niya ang luha. Pangarap mo yun eh. Paano gusto mo na maraming anak, di ba? Paano kung bumalik ang sakit ko? Maiiwan ka. Ayoko ng ganon. Pagkak itong natawa, marahang inabot ang dalawang palad niya sa kahinaplos at marahang pinisin. Pwede naman tayong magampon. Pwede naman tayong sumaya kahit na wala tayong anak, di ba? Malambing na anto. Kung bumalik ang sakit mo, gagamutin natin. Akong bahala. Aalagaan kita tulad ng dati. Pero talagang hindi niya mahagip ang pagpayag. Nananaig ang kagustuhan niyang manatili na lang na mag-isa sa buhay. Pero hindi tumigil si Eva na suyuin siya. Halos araw-araw ay pabalik-balik ito sa bahay niya. Hay, mariin siya na papikit nang mapagbuksan na naman ito ng pinto. Ano na naman ginagawa mo rito? Idinaan ko lang itong bulaklak para sa'yo. Malawak ang ngiti nitong iniabot sa kanya mga puting rosas. Mamamatay na ba ako? Hindi, bakit? Kumamot ito sa noo. Nanliligaw ako. Bakit ba hindi ka nakikinig? Sikmat niya kay Evan. Please. Ayaw talaga nitong tumigil kahit na ilang beses niyang ipagtabuyan. Nang makarecover siya ng tuluyan, ay saka siya nagganap ng trabaho at natanggap naman siya sa dating school. Miss Mendoza, may naghahanap sa'yo sa labas. Si Winnie, ang kaibigan niya noon na nangakong dadalawin siya lagi. Guwapo ha, nabingwit mo sa ospital? Hindi niya ito pinansin. Diretso siyang lumabas ng faculty. At tama nga siyang si Eva nang naroon. What? Hi. Nakangiting bati nito. Nakadungaw sa bintana ng SUV nito. Lunch? Tapos na akong kumain. May class na ako ng 1. What are you doing here? Wala kang operasyon? Meron, pero mamaya pang 2. Sabay sana tayo mag-lunch tapos ka na pala. Nakangusong anito, nagpapaawa. Sundin kita mamaya. May trabaho ka ah. Nakonsensya naman siya kaya inaya niya sa kantin at sinabayang kumain. Salamat. Para saan? Ito. Iminuwestra dito ang mesa kung nasa na mga pagkain na dala nito. Sinamahan mo ko kahit sabi mo nakakain ka na. Thank you. Patuloy lang sa panunuyo si Evan kay Cordelia. Hanggang isang araw, narealize si Cordelia na hindi siya magwawagi sa katigasan ng ulo ng doktor. Kaya hinayaan na niya itong makapasok sa buhay niya. Deserve naman siya niyang magmahal at mahalin. Bahala na kung hanggang saan lang ang aabot ang pagmamahal na yun. Ang importante ay wala siyang pagsisisihan. Ano bang kinakatakutan niya? Maiksi lang ang buhay. Kailangan niyang piliin ang mga bagay na magpapasaya sa kanya. Salamat sa paghihintay at sa pagtsitsika sa akin, Evan. Anya sa asawa pagkatapos ng kasal nila. 6 na buwan matapos itong sagutin ay nagpakasal na sila. Pareho na yata sila ng moto sa buhay. Bawal mag-aksaya ng oras. Mahal kita Maghihintay at magtsitsika talaga ako. Nakangiting tugon nito. At mahal din kita. Salamat talaga, Doc Guanson. Paano nilang kung wala ka? Natawa ang asawa niya saka siya niyakap na mahigpit. Ang buhay kong hindi ko alam kung paano kung wala ka. Makalipas ang ilang taon, ay nagpasya na silang mag-ampon. Maayos na rin ang kalusugan niya dahil sa regular check-ups at healthy lifestyle na sinasamahan nila ng maraming dasal ng kanyang asawa. Maiksi lang ang buhay. Dapat nating sulitin ito. Iwasan na natin ang mga bagay na makapagpapalungkot sa atin at tanggapin ang mga biyayang deserve natin. At para kay Cordelia,
Si Doc Evan ang biggest blessing niya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!